Ephesians chapter 1 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Read, begin. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to His riches of His grace. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day. Thank you po sa buhay at sa lakas at salamat sa iyong salita. Pagpalain niyo po, Heavenly Father, ang salita mo na mahayag. Help me and help me also ang bawat isa na mayroon ka ng blessing na matanggap at maging blessing sa aming buhay Kristiyano. Patawad po sa aming kasalanan at kayo po ang maluwalhati. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Kayo po mag-glorify sa pagtitipon na to. Maabot ang spiritual needs dito sa on-site maging sa online. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Sa muli, good morning. Praise the Lord and glory to God. Okay, thanks God. Ang title ngayong araw na to, it's all about Lord Jesus, our Savior. It's all about Lord Jesus, our Savior. Itong Ephesians chapter 1, verse 7, itong book of Ephesians ay sulat ito ni Apostol Pablo. At itong Ephesians, ang location nito ay of course, ito ngayon ay Western Turkey. At alam natin, noong unang panahon ng kanilang mga belief, ay they believe in pagans gods. Sa mga Diyos katulad ni Diana. Ang paniniwala nila noon, tingnan nyo sa Acts chapter 19 verse 24. Acts chapter 19 verse 24. That time na si Apostol Pablo ay nakakilala kay Jesus Christ, ay mayroong mga tao doon ang paniwala nila, siyempre doon sa Middle East, ay si Diana, goddess Diana. Acts 19 verse number 24. Sabi po dito, but a certain man named Demetrius, a silversmith, which made a silver shrine for Diana, brought a small gain unto the craftsmen. So verse 27, so that not only this our craft is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship it. Imagine, no? Hindi lamang sa Asia and the world worship it. Ibig sabihin kahit sa ibang bansa, part ng Europe, Middle East, ang sinasamba nila ay si Diana, din sa Greece, mga Griego. So, hindi lamang yan, maging si Jupiter. Sa Acts chapter 14 verse 12, kasama rin dyan si Mercurius. Yan ang mga sinisimba nilang unang panahon. Hindi pa nila kilala si Jesus Christ. Acts 14 verse number 12. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker. So verse 13, then the priest of Jupiter, tamo may mga pari na si Jupiter, sinasamba ng mga Grego, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Paging sa Acts 19 verse 35. And when the town clerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians, yung syudad ng Ephesians, is a worshipper of the great goddess Diana. Tamang sinasamba nila si Diana, and goddess, and of the image which fell down from Jupiter. So, di pa nila kilala si Lord Jesus Christ that time. Kaya si Apostol Pablo ay nung na-convert siya doon sa Daang Damascus sa Acts chapter 9 verse 4 to 6, ay dito na siya nakakilala sa Panginoon Kristo, and then kanya rin din share doon sa Israel and din sa mga karatig na mga bansa. Kaya sa Acts chapter 9 verse 4 to 6, dito ay nakakilala si Apostol Pablo. Hindi pa siya apostol, siya pa ay si Saul bago sa naging Paul.
Acts 9, chapter 9, verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ako inuusig? Sabi yan ni Lord Jesus, and doon sa langit si Lord Jesus. And he said, Who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? And the Lord said, sabi ni Lord Jesus, I am Jesus whom thou persecutest. Ako si Jesus na iyong pinipersecute, inuusig. It is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap na sumipa sa tulis. So yan si Apostol, hindi pa si Apostol, si Saul. Na kalipay nga o kagalakan yan na pag ang mga Kristiyano follower ni Jesus Christ ay kanyang madakip, hagupitin, hampasin, at ibilanggo. And the worst is ipapatay. Kasama nga siya sa pagkapatay ni Stephen. Hindi ko lang kung si Stephen ay first martyr or second. Kasi si James, pinatay ni King Herod sa pangitan ng sword. At then si Stephen naman ay pinagbabato siya dahil siya ay naniniwala kay Lord Jesus. Hindi ko lang kung sino ang first sa kanila ni James o ni Stephen, pero sa pagkamatay ni Stephen, ang martyr ng Panginoon ay isa doon si Saulo na nagbantay ng mga balabal ng mga nagbato kay Stephen. Kaya, siyempre, hindi pa niya kilala si Lord Jesus. Pero dito, sa Acts chapter 9, verse 4 to 6, ay dito ay sabi ni Lord Jesus, It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ang gagawin ko, Lord, Panginoon? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So pumunta doon siya kay Ananias at itong gawin mo. And then si Saul ay nakakilala sa Panginoon at nabaptize siya that time. Malaki na. Pero ano ang sekta ni Saulo? Ano ang kanyang religion? Siya ay religion na Judaism. Siya ay Parisiyo. Member pa nga Panginoon, kung di ako mali, member pa siya ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin kasi ay kanya na 70 people yan na parang sila yung nag-manage sa Israel at ang pinaka-leader nila ay high priest. Sa atin kasi dito ang Philippine ay ang Philippine government ay tatlong sangay ng gobyerno. Executive, ito yung sa Malacanang, and then legislative, ito yung may legislative na higher chamber, lower chamber. Yung higher chamber, 24 senator, at ang sa lower chamber, mga congressman, representative, ito yung mga sobrayan 300 plus yata. And then yung pangatlong branch of government ay Supreme Court. So ito yung Chief Justice at ang mga Associate Justice. So three branches of government. So pero doon sa Israel, isang branch lang, ito yung Sanhedrin. So at 70 person yun. So yan ay mga elite, mga noble doon sa Israel. At siyempre mga Parisiyo, kasama rin nga dyan si Gamaliel, yung teacher ni Paul, ni Saul, no? And then, siyempre, kasama rin dyan yung high priest. Yung priest noon ay, wala pa nung Roman Catholic, ha? Kasi ang priest noon ay may asawa, mga Hudyo yun, mga sacerdote. So, hindi pa yun, wala pang Roman Catholic that time, mga 300 AD lang yun lumabas. Ang Muslim naman, ang Islam ay mga 600 AD na lumabas kay Muhammad. So, wala pa yan sa eksena yung Roman Catholic at saka yung Islam. Wala pa yan sa eksena. Ang sa eksena pa lang nun, Apostle, si Saulo, si Lord Jesus, Roman soldier, emperor, at ang mga Parisiyo, Sadduceo, Judaism religion. Kasi ang religion that time, dalawa lang, Judaism at saka paganism. Pag sinabing Judaism, mga Hudyo yan, mga Hebreo, Israelite, naniwala lang sila sa one God. Ang paganism naman, ito yung mga hindi Hudyo. Ito yung mga Gentiles. Ang paganism means maraming Diyos. Diyos sa kanila ay kahoy, Diyos kay ninuno, Diyos ay bato, Diyos ay araw, dagat, animals, emperor. Yan ang paganism. Kumbaga, iba't ibang paniniwala.
At isa doon, si Diana, yung goddess ng mga Greece, si Jupiter, si Mercurius, ang dami pa yung mga, si Zeus, yan yung paganism. Okay? Mga, kung ano lang mga bunga ng imagination. So, yan ang non-Judaism at saka paganism. Although may Baptist na rin sa time ni Lord Jesus, si John the Baptist. Pero ang grupo ni Lord Jesus, hindi yun sila tinawag ng mga Baptist. Ang tawag lang sa kanila ay this way, disciple, apostles, believers, saints, yun ang tawag. Hindi pa nga tinawag na Christian ulihin na yan sa Acts chapter 11 verse 26, and they called Christian first in Antioch. Pero ang tumawag doon, hindi yung grupo ni Lord Jesus o si Jesus Christ or mga apostol. Ang tumawag doon, mga outsider pa. At patuyaran na rin sila, mga Christian yan. Hindi yun nag-claim na sila mismo. Even si Lord Jesus, hindi niya sinabing Christian tayong grupo, hindi, wala. Basta ko lang, mag-preach lang siya ng repentance and faith toward God at to preach the kingdom of God. So yun lang nung unang panahon. So paganism lang at saka Judaism. Okay? Pero dahil corrupted na yung Judaism, dahil ang ginagawa ng mga Pariseo, mga Saduceo, ginanegosyo na sa templo. Di ba nagalit si Lord Jesus? Na yung mga nagbintad ng mga tupa, baka, yung offering ba? Galit si Lord Jesus. Kasi ginawa na nilang merchandise o palengke yung templo. Wala na yung dati ginagawa doon sa Old Testament. Kaya gumawa si Lord Jesus ng sarili niyang grupo. Kaya sabi ni Jesus, I will build my church. So i-build ko ang aking church. Ibig yung church is people. So kaya ang unang church ni Lord Jesus, ang unang people niya ay 12 apostles. Okay? Judas pa yung isa doon. Okay? So yan ang unang church niya. So 12 lang sila. Okay? Yung original. Siyempre kung wala si Judas, si Lord Jesus ang pinaka chief shepherd, pinaka pastor, 12 sila. So yun lang muna. Pero may nag-exist na noon na religious group. Ito yung Pariseo, Saduceo, at itong Judaism, mga scribe. Di ba? Sino ang kalaban ni Lord Jesus that time? Mga kumakalaban sa Kanya. Hindi naman, yung nakalaban ang turo ni Lord Jesus. Sino kumakalaban kay Lord Jesus? Mga religious leader. Mga Pariseo, Escriba, ano pa ba Saduceo o Saducee sa Parisis? Ang Pariseo, naniniwala sa resurrection. Ang Saduceo, hindi naniniwala sa resurrection, ay divided din sila. Ano man ang scriba, taga-sulat, kung anong kwad sa Torah, sa Old Testament, yan, yun sa templo, taga-sulat sila. So yan lang. So wala pa sa eksena noon ang Katolik, wala pa sa eksena ang Islam, kasi 300 ang Roman Catholic AD, Islam ng 600 kay Muhammad, 600 AD. Wala rin sa eksena ang Iglesia ni Cristo, kasi 1914 lang yan kay Felix Manalo. Wala rin yung Jehovah's Witnesses, ang Mormons, kay Kibuloy, kay Eli Soriano, wala pa yun sa mga eksena. Pero sabi nila, ang Baptist daw, yung mga 16th century daw, kay sino yan? Roger Williams, mga mabasa niya. Pero meron na yan sa Bible, kay John the Baptist pa lang. Meron na nun. Pero hindi lang sila tinawag na Baptist. Kasi kung tawagin na, sabi ni Lord Jesus, okay, ang ating grupo, ating church ay Baptist Church. Sigurado na gayahin yan. Roman Catholic Baptist Church. Iglesia ni Cristo Baptist Church. Mormons Baptist Church. Kasi may Baptist, gagayahin na lang sa Bible. The born again Baptist Church. Ang born again, hindi yan religion. Ang born again ay relasyon yan. Kaya sabi ni Lord Jesus, you must be born again. Ibig sabihin, mapakanak ka muli. Dahil ang spirito natin ay namatay. Kaya sabi, pag kinain mo yung bunga na yan, sabi ng Diyos kay Adam and Eve, mamamatay kayo. Sa namatay sila, spiritual. So, spiritually dead. So, kailangan mabuhay muli. Maborn again yan. At yun ay kay Jesus Christ. So, it's all about the Lord Jesus Christ. Yan ang title natin. So, ngayon,
nakilala na ni Lord Jesus, ni Apostol Pablo, si Lord Jesus. So ito na yung trabaho ni Apostol Paul, na inutusan siya ng Panginoon na to preach the kingdom of God, the gospel, doon sa mga Gentiles. At bahala na yung 11 apostles at pinalitan si Judas ni Matthias at sila na ang bahala. Imagine sa 12 apostles, sila doon sa Hudyo, sila Peter, sila John, sila Bartholomew, sila Matthew, pero si Apostle Paul, siya sa Gentile world. Imagine that time siguro, ang mga Gentile nation, baka mga 50 nation pa lang that time, siyempre hindi pa civilized. Pero tayo ngayon, kung ano ngayon ang bansa sa buong mundo, mga more or less 200 na bansa. Okay? Ang nakita ko nung pag-search ko, 195 o 197 na bansa. Ngayon, pero noon, siyempre, mga more or less 50 lang siguro. Could you imagine, yan ang trabaho na iniatang na Panginoong Kristo kay Apostol Pablo. So from Saul, naging Paul ang pangalan, and to preach the gospel. Kaya nga sabi ay, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to the Jew first, and also to the Greek. Kaya, number 1 point natin, ang title muna, it's all about Lord Jesus, our Savior. It's all about Lord Jesus, our Savior. Number 1, redemption through His blood. Kaya mabasa natin mismo sa Ephesians chapter 1, verse 7, in whom we have redemption through His blood. So meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya importante yung dugo. Pag ang Bible nyo, yan man ay Tagalog o English, pag ang Bible nyo ay walang word na blood, anemic yan na Bible. Anemic yan na Bible. So dapat ang Bible natin, ang kayang gamit natin ay King James Bible, King James Version, may blood. Kaya dito sa King James Version, sabi ng iba, ang pinakamalapit daw sa original Bible na Word of God, siyempre ang original talaga na salita ng Diyos ay, ang Old Testament nakasulat sa Aramaic at Hebrew, at ang New Testament ay sa Greek. At itong King James Version ay, siyempre hindi natin mabasa yung Greek or Hebrew, pero may alam na tayo. May alam din ba kayo na salitang Hebrew? Yes, gamal. Hallelujah. Gamal. Ang hallelujah is praise the Lord. Ano ro gamal? Camel. Camel yung gamal. Sa Hebrew yan, ha? And then yung, ano pang word? Yung amen. Amen ay siya nawa. Approve. O, Jehovah Jireh. God provides. Hallelujah. Alabangin ko na, no? Praise the Lord. Shalom. Peace. Yan ay salitang Hebreo. Ay sa Greek naman. Alpha and Omega. The beginning and the end. Oh, so, yan mga Greek word. So, hindi, may alam lang tayo na mga kunti lang na word na mga Hebrew at Greek, pero kunti lang. Kaya, siyempre, hindi natin maintindihan gid masyado. Na, yung ano nga yung word nga ibon, no? Kung pala yung Hebrew word pala, nakalimutan ko na preach ko sa inyo, no? Yung ibon ay utang. Oh, anyway. Kaya, pinasulat itong King James Version. Kaya ang King James Bible yung pinakamalapit sa original. Siyempre, ito ay Word of God. We believe in Word of God. Kasi ang preserved Word of God, pag preserve yan, inspired yan. Kasi kung hindi man inspired ang Word of God, anong Bible ating gamitin? Anong version? Diba? So, ang kagandahan sa King James, meron siyang thou, thee, exalting the Lord God, the Lord Jesus Christ. Kaya King James ang ginagamit natin. Kasi kung hindi, yung iba kundi sinaniwala na King James ay inspired, preserved Word of God, huwag na silang gumamit ng King James, di ba? Kaya King James ang ginagamit natin. Kasi ito ay preserved Word of God ito. Every Word of God is pure. Until to them that put their trust in Him. The preserve them, 7 times purified, and preserved from generation to generation. So praise the Lord. All scripture is given by inspiration of God. Kaya redemption through His blood. Kaya mahalaga yung blood. Dahil sabi sa Hebrews 9:22, without shedding of the blood is no remission of sins. Hebrews chapter 9:22. Kaya mahalaga
ang dugo. Kaya testimony palaga ni GJ palagi ay salamat siya sa Panginoon, may dugo pa siya. O totoo yan, paano yan? Kung sa larong chess, nobility, siya lang ang naka-move, nobility. Kung mga first time na nag-move in history. Siya naman, first time na pakinggan ko na testimony, napasalamat siya sa Panginoon, may dugo pa siya. Kung nga naman, wala tayong dugo, patay na. Tulad ng manok, pag ginakatay mo, ubos na yung dugo. Wala na. Ganun din. Kaya, salamat. Sabi Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran. Alam niyo doon sa Laos, sabi ng missionary, para yung mga Laosian, mga taga-Laos, kapitbahay naman natin yan dito sa Southeast Asia. Ang paniwala nila, para mapatawad ang kasalanan nila for 1 year, pupunta sila sa ilog. And then doon sa ilog, maglagay sila doon ng mga flowers sa basket. And then ipaanod nila doon sa ilog. Sa paniwala nila na parang kasalanan nila ay mapatawad. Sana paniwala nila. Pero kung sa Bible tingnan, hindi yun ang makapag-paalis ng kasalanan nila, kundi yung dugo ni Diyos. Hindi yung flowers, kundi dugo ng Panginoon Kristo. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Alam niyo, kahit yung mga sa Israelites, when I see the blood, I will pass over you. Panakita ng angel of death, yung dugo na nasa pintuan, hindi papatayin yung mga nakatira doon kasi mayroong blood na nilagay sa doorpost, I will pass over you. At ang nakapaglinis ng kasalanan ay ang dugo ni Lord Jesus. 1 John 1:7. Ano sabi sa 1 John 1:7? 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, take note, blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So ang dugo lang ni Lord Jesus, yun ang nagalinis sa ating mga kasalanan. So praise the Lord, yung dugo na ni Lord Jesus. Kaya malaga yung dugo. Pag ang Bible nyo, na anumang version yan at wala, tingnan nyo sa 1 John 1:7, mga Bible nyo, at pag walang blood, kwan yan, anemic yan, at hindi yan tunay na Bible. Pwede mo lang yung gamitin, comparison lang sa King James. Kung may Bible man ako ibang version, yun ay for study purposes. Pero mas maganda King James Bible ang gamit natin. So praise the Lord. Number 2 point, forgiveness of sins, kapatawaran ng kasalanan. Psalms 51 verse 5. Ano sabi ni David dito? King David sa Psalms 51 verse 5. Psalms 51 verse 5, nasa womb pa lang siya ay kuha na siya sa kasalanan, yung ginpanamkon. Anong panamkon sa Tagalog? Pinaglihi sa kasalanan. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa tiyan pa lang, gin-conceive, may kasalanan na si David. Psalms 51 verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Forgiveness of sin. Kaya sabi sa Romans 3:10, there is none righteous, no not one. Sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Kaya nga sa 1 John 1:9, ang ating makasalanan ay mapatawad ng Panginoon. No? 1 John 1:9, sabi doon. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Pinatawad natin makasalanan and to cleanse us from all unrighteousness. So pinatawad ng ating kasalanan. Kaya kung ating makasalanan ay nakasulat sa Revelation 21 verse 8, pinatawad na ng Panginoon yan, at ang promise ay, I will remember their sins no more. Tayo bilang tao, ano ang gagawin natin para
pupunta sa impyerno. Ang mga tao, anong gagawin para pupunta sa impyerno ng tao? Kasama tayo? Wala na tayong gagawin. Kasi patutungo na tayo doon. Ano sabi ng Revelation 21 verse 8? And all liars, lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lake of fire. So, minito, mabait ikaw, mabait ako, matulungin ka, matulungin ako, marami ka mabuting gawa ako, marami. Still, makasalanan tayo. Kaya, wala na pa nang gagawin ng tao. Kasi patungo na tayo doon. Pero praise the Lord, dahil kay Lord Jesus, meron tayong kapatawaran ng kasalanan. Dahil sa dugo ni Lord Jesus, Revelation 21 verse 8, but the purple, yung matatakutin ba, yung iba, nakita lang ng Bible, no? Takot sila sa Bible study. Oh, yan ang unang tatapon sa liko pa, ang mga takutin. Pero salamat may mga tao naman na nakita ng Bible, ay gustong-gusto nila. Lalo na doon sa mga Africa, lalo na sa mga lugar na mga malayo sa kabiasnan. Unbelieving, yun, unbelieving mga atheist, pangalawang itapon sa liko fire. Sino yung pangatlo? Abominable. Aboy, mga bakla, tumboy, karumalduman, itatapon sa impyerno. Yan. Mahal rin sila na paano. Natutuwa naman ako kay President Donald Trump, no? Nakakatuwa siya dahil bukal siya na sabi niya, dalawa lang na sexes ang ginawa ng Diyos. Male and female lang. Sa passport, male and female lang. Walang mga LGBTQ. Gawa-gawa na nila yan kasi tayong mga tao dapat tayo ang mag-adjust kung ano nakasulat sa Word of God. Hindi pwedeng ang Bible, ang Word of God, ang mag-adjust sa gusto ng tao. No. Wala pa tayo, mayroon ang salita ng Diyos. Settled in heaven. Kaya kung ano nakasulat sa Bible, tapos kung ang gawin ko pala, ako pala ay agi, no? Ako pala ay bading. So dapat, at nabasa ko, ako pala ay lalaki, so dapat lalaki ako. Lalaki ako. Hindi ganun. Lalaki ako. So ganun dapat. No? Kung babae ka, babae. Kung lalaki, lalaki. O tingnan nyo sa Sea Abdel sa Kalibo Plaza. Ano ang nakalagay doon? Nakapantalon, nakapalda. O. Ano namang nakapalda tapos yung bakla doon pupunta sa CR ng babae. Ay kung manyakis doon, payag ka ba kristal? Payag ka ba lindin na ang bakla ay doon papasok sa nakapalda sa CR na picture sa ibabaw? Mamaya, manyakis yun, mang-rape yun. O, di ba? O, kita mo, nag-boxing no, sa Olympics ng babae, Italiana yata. Tapos ang kalaban niya ay transgender, yung lalaki. Ay di, nasuntok siya sa panga, ay pursado, ay iyak yung babae na boksingero. Iyak siya dahil ang nakalaban niya ay lalaki yun eh, kunwari lang na babae. Oh, so daya yun. Kaya ganoon, kaya yun ang katuwa kay President Donald Trump. Hindi niya kinahihiya si Lord Jesus. Pinabanggit niya talaga si Lord Jesus Christ. Di ba? Binanggit niya na nga doon tungkol sa mga Islam na yun na insulto yan sa faith yun na may mga inosente na ganito, sasakay sa plano, sa barko, sa bus, tapos pasabugin ang katawan. Damay yung mga inosente doon. Kaya anong sabi ni Donald Trump? It insults sa faith ng bawat isa yan. Na ganun. So pasalamat tayo sa Panginoon na may ganung mga leader, no? Huwag ako na pakinggan kay Presidente nga kay Bongbong Marcos na tungkol sa Diyos, tungkol kay Lord Jesus. So, kahit sa mga spirit niya, medyo wala. Kahit si dati Presidente Duterte naman, gabanggit siya pero gina-question niya yung Diyos na mga iba't negative, no? So sana, salita siya ng mga bad words. So dapat, katulad sana kay Donald Trump na pasalamat sa Panginoon at kung ginapray siya, lipay siya. Meron nga doon kahit mga Catholic priest gapray, tapos si Franklin Graham gapray man, nandun alaw niya, Catholic pray first, closing prayer first. Si Franklin Graham na nagpray man sa gitna nagpray. So ganun, no? Pero kung si Pacquiao naging presidente nun, sigurado palagi bukang bibig, Panginoon, salamat sa Panginoon, Lord Jesus Christ, Savior. Yan ang dapat. Kasi sabi ng Philippians 2:11, every knee
shall bow at mag-confess, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Oh. Whether we live or die, sa Panginoon. Kaya, ano ang kinatakutan nila, mga public official, na sabihin nila ang pangalan ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Isus. Blessed is the nation whose God is the Lord. So, kaya no wonder ang ating bansa ay maraming korupsyon dahil siyempre ang nasa nanungkulan ay walang pagkakilala sa Panginoong Isus bilang kanilang Lord and Savior. Meron naman doon tumanggap sa Panginoong Isus. Sinasabi nila si Lord Jesus ang kanilang Lord and Savior. Kasama doon si Pacquiao, si Alan Peter Cayetano, sino ba? Joel Villanueva, senador. Siyempre yun ang mga kilala na mga public official na medyo may relasyon sa Panginoon. No? Kaya si General Durana, kaya retired na siya. Yan, bukang bibig doon ang Panginoong Isus. Mga public official. So mas maganda na dumami pa na hindi ikahiya ang Panginoong Isus. Dahil sabi ng Biblia, kung ikahiya mo ako, ikahiya ko rin ikaw sa presence of angels of God. Kaya forgiveness of sins, kaya lahat tayo may kasalanan. O sino ba ang hindi nakakasala? Lahat. Si Solomon nga, grabe kasalanan ni Solomon. Anong sabi ni Solomon? All is vanity. Walang kabuluhan lahat. Si David may kasalanan rin. A man after God's own heart, nahulog sa tulay. Kay Bathsheba, naliligo. She, babae, bawal. Kaya, nagkasala. Pero tingnan mo, tayo kasi yung mga nilikha ng Diyos, mga anak ng Diyos, pag gusto lang tayo gumawa ng anong gagawin mo, sige, maglaba ka dyan, bahala ka maglaba. Unahin mo lang maglaba bago magplansa. Magplansa ka dyan, magluto ka dyan, magigib ka ng tubig, punasan ng lamisa, ligpit ang higaan, hugasan ng plato, magsabod ka magpakain ka ng mga pabo, manok, magsibak ka ng kahoy. Lahat gagawin mo. Mag-study ka dyan, mag-research ka. Ang huwag mo lang gawin ay kasalanan. Diba? Yan lang. At no sin, no worry. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya pag ang kasalanan na meron tayo, tandaan natin, pinatawad na ng Panginoon. 1 John 1:9, pinatawad ko na at sabi sa Hebrews, I will remember their sins no more. And then the last, riches of His grace. Kayamanan ng kanyang biyaya. Kayamanan ng kanyang biyaya. Ang Panginoon ay mayaman. Ano sabi ng Haggai chapter 2 verse 8? The silver and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Di ba? Ang kayamanan, the earth and the fullness thereof ay sa Panginoon. So sa Panginoon lahat naman ito. In the future, sa millennial kingdom, tayo rin naman dito ang makinabang, di ba? Silang kay tayo squatter dito, wala kang sariling lupa. May mga lupa lang tayo, nasa kuko lang ang ating mga lupa. tawa si Juman. Pero sige lang, importante lang ay masaya tayo sa Panginoon. Kaya, ang kayamanan ay sa Panginoon, riches of His grace. Kaya ang Panginoon naman nilikha ng langit at lupa. Kaya sa prayer ng mga Hebrew ay, Lord God, who created the heaven and the earth. Diba? Ang Panginoon may lanang ng lahat. Kaya riches of His grace. At sino ba't yung mayaman yung tao? Sino nagbibigay sa kanila ng lakas? Ang Panginoon. Ang gumigising ang Panginoon. Nagbibigay ng talino kay Elon Musk. Diba? Nakaimbento siya ng dami na naimbento, no? Sino bigay ng talino dyan? Panginoon. Ang lakas. Gumigising ang Panginoon, lahat, di ba? Kaya, kayamanan of His grace. Kaya, grace ay God's riches at Christ's expense. Ngayon, ang Panginoon Jesus ang mayaman. Pero anong nangyari sa kanya sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9? Ultimo nga unan, wala si Lord Jesus, naalala nyo? Diyan sa Matthew 8:20 yan, pero mamaya nga muna. 2 Corinthians 8:9 muna, o tingnan nyo. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi po dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ,
that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. No? For you know, alam nyo na ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, that dahil kahit siya ay mayaman, dahil sa inyo, naging mahirap siya. That sa pamagitan ng kanyang kahirapan, kayo'y maging mayaman. Di ba? Ano sa Matthew 8:20? Ano sabi sa Matthew chapter 8 verse 20? Na wala siyang unan. Pero kayo, ang dami niyong unan, sa bahay. Doon sa amin, dami. Grabe. Malunod ka sa unan doon. Matthew 8:20. Sabi dito, and Jesus said unto him, the paxis habols. Mabuti pa sabi ni Lord Jesus sa mga paxis. Ano yung paxis Tagalog? Mga lubog? Mga oso? Paxis, aso, no? Asong gubat. Paxis habols. And the birds of the air have nests. Yung mga ibon ay may mga pugad. Tingnan nyo. But the Son of Man, si Jesus Christ, Son of Man. Ang tawag kasi sa kanya, paborito niya, Son of Man si Lord Jesus. Sa book of John, Son of God si Jesus. Sa Mark, siya ay servant. Sa King siya, sa Matthew siya ay King. Son of Man hath not where to lay his head. O kung saan niya pwedeng ihiga ang kanyang ulo. Imagine. Kaya riches of His grace, naging mayaman tayo because of Jesus Christ. Lalo magandang kayamanan kasi spiritual. Alam niyo yung kayamanan ng material, meron mga Hollywood actor, no? Ang kanilang mga $1 million, kanilang mga bahay doon sa malapit sa Hollywood, mga bundok doon na nasunog, no? Mga ilang milyon yun, no? Dollar yun, no? Pero naubos lang, ilang oras lang. Wala. Kaya pagdating sa mga kayamanan ay sa mga material, medyo wala na akong gana masyado niya mga material kaya nakaranas na ito sabihin ng sunog doon sa Purokpor. Kaya wala na mga wedding ring yan, nasunog wedding ring. Tunaw yan, with gold. Tunaw, pero kung lang yan ni Pastor Mandel, sponsor, yun, bigyan na sa amon yun. At mga gamit, mga barong, mga long sleeve, obo sunog, kaya na mga material things. Tapos yung makina doon na electric, di pa nagamit, sunog man. So, ibig sabihin, material things, wala ka gana-gana, no? Kaya tayo mag-focus dito sa lupa. Ang kayamanan natin ay Panginoon. Spiritual things. Spiritual things. Magkagalibat na siya. Siguro yung kwan, ating sound system. Kaya, sabi sa James 4:6 na give it grace to the humble. Yan ang sa James chapter 4 verse 6. James chapter 4 number 6. James 4:6. Sabi po dito ay ganito. But he give it more grace, wherefore seeth God resisteth the proud, but give it grace to the humble. At sabi sa 2 Peter 3:8, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and forever. Amen. So it's all about Lord Jesus, our Savior. Number 1, redemption through His blood. Blood of Jesus. Ang blood lang ni Lord Jesus, yung makapasify sa puot, sa galit ng Diyos Ama. Na because of Jesus, ay nawala na yung galit ng Diyos Ama sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nakaranas si Lord Jesus ng abandonment. My God, sabi ni Jesus, why thou hast forsaken me? Ibig sabihin ay may tinawag na Diyos si Jesus, ang Diyos Ama. Pero ang Diyos Ama, tinawag naman na Diyos rin si Jesus. Dahil throne o God, sabi niya sa anak. At ang Holy Spirit ay Diyos rin. Sabi na, bakit ka nagsinungaling Sapphira and Ananias sa Diyos, sa Holy Spirit? Diba, Diyos? Pero we believe in one God, in three person, God the Father, God the Son, God the Spirit. Pero one God lang tayo. Ngayon,
hindi natin masyado maintindihan yan gaano. Ba't nagkaganon? Kasi mystery ngayon yung nahayag na sa atin. Importante, kung ano nasa Bible, yun ang paniwalaan natin. Amen? Wala tayo. We believe in we believe in one God. Amen? One God in three persons. We believe in one God in three persons. God the Father, God the Son, the Lord Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So, one God tayo. Tayo ay Trinitarian. Okay? So, redemption through the blood of Jesus. Ang blood ng Lord Jesus, ang blood ng mga evangelist, pastor, pare, ministro, hindi yan makatubos. Dahil ang blood na yan ay mga kasalanan yan. Kahit si Kibuloy, ang blood niya may kasalanan yan. Kahit ginaklaim niya siya yung Son of God daw dyan, si Jesus Christ. Mali yan. Si Jesus Christ lang na totoo, Jesus Christ of Nazareth. Yun. Hindi yung Jesus Christ of Davao. Jesus Christ of Nazareth. Yan ang tunay. Hindi yung black Nazarene, ha? Kasi si Jesus hindi man siya black. Oh. Si Jesus brown color yun. Kasi yung paniwala, mga hagis na ng mga tao, naging way of tradition na lang. Pero kung Bible ang sundin, walang black Nazarene. Si Jesus, brown yan. Oh, kayo manggi. At saka si Jesus, ang turo niya, hindi kayo mag-worship kani-kanino, sa kanya lang. Worship God. Hindi kay Santo Niño. Kay Jesus Christ. Wala mang turo si Jesus o disciples na magsimba kayo kay Black Nazarene, magsimba kayo kay Santo Niño. Ha? Walang turo si Lord Jesus niyan. Kahit yung mga disciples, apostles, wala. Ang simbahan lang, God, si Lord Jesus Christ. At mga disciple, apostles, they worship Jesus. At diba, nagpatira pa sila. At hindi, mabinawal ni Jesus, huwag kayong mag-worship sa akin. Inala ni Jesus ang worship sa kanya. Kasi Diyos siya. Diba, siya Diyos niya, wala ang Diyos Ama sa kanya. Yan ang nasa Bible. Kasi hindi kasi tinuturo yung tama. Ayan sa Bible, si Jesus Christ lang atin. Kaya, para hindi na tayo maligaw, kasi kung kanino pa tayo pupunta ng mga pangalan, maligaw talaga yung mga tao. Although, nandun ang kanilang sincerity at religious na pagkatao, pero kung Bible lang ang basihan, malapit na sila. Malapit na lang. Pero tayo, sasakto na tayo kay Lord Jesus na. Okay? So, redemption through the blood of Jesus Christ. And then forgiveness of sins, ang makapatawad lang ay si Lord Jesus lang. Siya lang. Dahil siya lang namatay sa cross. Amen? Wala namang ipinako doon na simbahan o ipinako na si Pedro o si John o si Maria o si Veronica o kung sino ang mga pangalan. Si Jesus Christ lang. Kaya sila ang pwede magpatawad. And then, riches of His grace. Yan. Kayamanan na kanyang biyaya. Dito wala tayong mansion, wala tayong magandang bahay. Kasi dito, binabaha, lumilindol, susunog, gaskwat tayo. Pero temporary lang. Hindi naman tayo, siguro pag mag 100 years old na tayo, mag 120 years old, at least doon na tayo sa langit. Pag hindi pa dumating si Lord Jesus, diba? Pero doon, sabi ng Bible, may mansion tayo. I will prepare a place for them. Sa John chapter 14 verse 1 to 3, at I will give you na mayroong din prepare ang Panginoon doon na mansion. Basahin mo nga. Dito ako magtapos. John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansions. Wow, may mga mansion na tayo. Praise the Lord. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Ito yung second coming, Lord Jesus. Kukunin tayo. So, isang kisap mata, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya kung saan si Lord Jesus, doon na naman tayo. Praise the Lord. Hindi tayo doon kay Lucifer o kay Satanas o sa mga demonyo. Doon tayo kay Lord Jesus. Doon tayo sa mga angels. Makikita na natin si Abraham, si Moses, si Isaac, si Peter, si John, si Malakay. Yung paborito. Malakay 3. Bring ye all the tithes into the storehouse. Storehouse ay
Kumbaga sa templo doon sa Israel, kasi para may pagkain doon yung mga Levite, kasi sa 12 tribes of Israel na yan, yung trabaho ng mga Levites, Levita, si Levi kasi kapatid yan ng 11 na mga sila Reuben, Simeon, si Levi, pangatlo yata si Judah. Ngayon, wala siyang part ng lupa. So, ang trabaho nila sa templo lang kayo. Tapos kayo mga magkapatid, inyong mga anak, kung may ani kayo doon na mga palay, trigo na 10 sako, yung 10% doon, isang sako, dalhin sa templo para may pagkain yung mga Levites. Yan. Bring you Lord. So, principle yun. Kumbaga, ibigay sa Panginoon, sabi ni Jesus, ibigay sa gobyerno, So, para may pagkain yung nagtatrabaho sa templo. Kung i-apply natin sa ating time, kung may mga trabaho na kayo, kung may sweldo kayo, yung 10% doon, ibigay sa church para may pambayad ng kuryente, tubig, may pangbayad si pastor ng pambili ng bigas, may pangbili ng gasolina, ganun yun. Oh. Pero yung iba naman kasi yung mga pastor, dahil sa text, yumaman naman, mali naman yun. Yung, tapos, hindi pwedeng 20 na bigyan nyo, ha? No, hindi naman ganun. No? Ako, ang touch ko, kahit 10%, no? Ang touch ko, kahit 100%, inisot ako. Binigyan ako ng support na halimbawa, 5,000. Kahit 5,000 rin, i-touch ko lang yun. Kasi, bago ko i-touch, pag na-touch ko na, saka ko naman ibili ng bigas, gasolina, pambayad sa mga bayarin, tapos kain din nyo, baka naman pain. At least, no, ring humana. Mabigay din na, bayad o paali na, i-upering humana, bigyan ko rin sa ng share sa pambayad sa lupa. So, ganun yun. Pero hindi kayo ginapili, kasi kung ikaw, mature Christian na, madali lang yan, hindi na yun. Pag binigay mo ng buhay mo sa Panginoon, hindi na hindi na mahirap magbigay para sa gawain ng Panginoon. At alam nyo man na pag binigay nyo, napupunta naman sa gawain ng Panginoon. Diba? So, rin. So, habang wala ba mga trabaho, aral lang muna kayo. Okay? Siyempre, alam mo, kung mayaman na si Joma, Pastor, bilang kita ng inuba. Pero ngayon, mga inuba, sa klase yung mga inuba ngayon, inuba nga mga umog. Umog yung lago. Hindi ko sa Tagalog, ano nga yun sa Tagalog, yung sa Ilonggo, lago. Ay sa aton sa klanon ay umog, inuba, mga hinubaran. Yan. Marami na tayong inuba. Pero sakyan. Mga ganun ba? Bigay lang. Tali lang. Material lang hindi naman. Gusto lang, bibigyan mo nga ako ngayon problema pa ako niyan Saan ko ipapark. Tapos ikaw lang yun. Batuhin pa yun ng mga kabataan na walang ginagawang matino. Problema pa ako. Okay na, tricycle lang ay masaya na. Di ba? Hindi man tayo nagahan, material lang yun naman. Importante lumago kayo at hindi kayo ginakwartahan. Salamat tayo sa Panginoon. At least ay yung pastor niyo dito, na mission pastor, nakaintindi na, hindi kayo ginapuwersa na, hindi pwedeng ganyan ha, dapat may apartment ka, dapat ang first plot niyan, ibigay. Pero pera na lang wala na dapat word of God na nakalagay. Siyempre, kung mature naman tayo, hindi na naman pabayaan yung gawain natin. Kaya dito, pag mayroon tayong mga bisita na speaker, at least ay special offering tayo, gataong ng kamoy. Diba? So praise the Lord. Okay? It's all about Lord Jesus, our Savior. Importante. Redemption through His blood, forgiveness of sins, riches of His grace. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, thank you po na marami sa iyong salita sa time na binigyan sa amin. Thank you, Panginoon, sa iyong sa Word of God. It's all about the Lord Jesus. Thank you na redemption through the blood of the Lord Jesus. Salamat ang aming mga kasalanan ay pinatawad niya, nilinis because of the Lord Jesus. Thank you rin, Panginoon, sa riches of His grace, Panginoon. At salamat ang pinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan. At salamat rin sa mga nabigyan namin ng babasahin, sila ay maligtas at mga bibigyan pa. At we pray ang salvation, makaluwa at sa baptism. Palayo rin, Panginoon, sa Bitani Makati, Pastor Nabli, mga kapatiran,
Apply ng anniversary na Sunday at ang World Mission sa February 11 to 13. Ingatan niya mga pupunta doon at bigyan ng victory, Panginoon, at success at blessing at ang mga foreign local missionary, mga kapastor na bless mo, Panginoon. Sa pag-travel, papunta at pauwi, Panginoon. At ang mga paghanda rin doon. Papalain rin, Panginoon, ang mga needs ng bawat isa, spiritual, material, pinansyal. Palayan si Nahedi, Namili, Sister Pen, Sister Monit, Linlin, Pau Pau, Jomar, Petit Edgar Sibong, Dino Nila, Tinatan Songkong, G. Eden Berdro, Caitlin, si Crystal, Kertong, healing din pa sa kanya. Galing o Diyos, si Angging na Diyos, JJ, si Caitlin, si Colin, Panginoon, Pastor Joshua Bantugan, Pastor Nabli, Pastor Boggs, Pastor Mandel, Pastor Oliver, Pastor Chagan, Pastor Jude, Pastor Wilbert, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Panginoon. Palayan niyo rin, Panginoon. Ganun si Pastor Gumi, Pastor Errol, pagpalayan niyo rin, Panginoon. Pagpalayan niyo pa ng mga Israelites, kahit mga taga-Palestine, mga mga Islam, Buddhist, Hindu, sila rin ay makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Makahear ng gospel. Pagpalayan ng mga gahayo, mga missionary, Panginoon. Ingatan yan, provision sa kanila, Panginoon. Thank you, sweet Holy Spirit. Palayan naming bansa, Pilipinas, Panginoon. Kayo magkalob ng mga godly leaders, Panginoon. Na hindi lang iniisip ang kapakanan ng kanilang sarili, ang kanilang pamilya, na yumaman sa kaban ng yaman ng Pilipinas, kundi na doon ang pagserbisyo sa iyo, o Diyos, higit sa lahat at sa mga tao. Palayan rin ng aming ekonomiya, palayan ng Israelite salvation po nila at aming mga unsaved loved ones. Thank you po sa lahat-lahat. Palayan namin giving at ang physical po. We pray na yun, Panginoon, kung sino pang kalimutan ipag-pray, pinagtiwala sa inyo, Panginoon, na kayo rin po ang mag-bless ka ng mga kailangan, mga hindi na ba, mga sa aming mga loved ones, bawat isa, i-bless mo, Panginoon. Complete healing, recovery rin Kuya Julius, may si Mabiling Gibara, gayang Diyos ng Mili, Heidi Man, at bawat mga karamdaman. We pray rin, Heavenly Father, na kayo ang patuloy na mag-bless sa mga needs, bisan sa bagong sidecar kay Sister Pen, Panginoon, we pray rin. At si Dino Man, si Nila, tulungan sila, Panginoon, na maka-recover financially, Panginoon. We pray rin, Heavenly Father, na pagpalain niyo rin ang mga Betanites, pagpalain niyo rin, Panginoon, ganun, o Diyos, ang aming mga loved ones, o ganun mga teachers, mga kapulisyahan, aming government, kayo magpala. Ganun din ang mga Coast Guard doon sa Spratly Island sa West Philippines, si protection naman sila, Panginoon, gabayan. We pray rin, Heavenly Father, si President Donald Trump, gabayan mo siya. Salamat at ingatan niyo rin siya, Panginoon. Ingatan niyo rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at sa aming pag-uwi. Ingatan niyo rin kami. Salamat po. Thank you for loving us. We love you. Thank you, Sweet Holy Spirit. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Good morning. God bless. Bye-bye.